pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Hubert Webb at 5 pang akusado sa Vizconde Massacre. Laya na matapos iabsuelto ng Korte Suprema. Pamilya ng mga akusado naging emosyonal sa kanilang muling pagsasama-sama matapos ang 15 taon. Lauro Vizconde hinimatay sa pagkadismaya. PACC pinanatan ang mga maestrado. Kaso ni Katrina Halili laban kay Hayden Co. Jr. kaugnay ng sex video scandal. Ibinasura ng korte pagkuha sa kanilang pagtatalik. Malabong hindi raw alam ng aktres. Paghigop sa milyong litrong tumagas na langis sa pipeline ng FPIC. Sinimula na ang patalbugan sa red carpet ng FAMAS Awards. Indie Films humakot ng parangal. Jillian Ward enjoy sa natanggap na maagang pamasko. Madamdaming tagpo sa pag-uwi ng isang OFW para makasama ang pamilya sa Pasko. Anong Christmas wish mo? At veteranong cameraman na nakikipaglaban sa sakit. Pinasaya na mga dating kasama. Hindi ko ata napayak eh. Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Bianco, Mike Enriquez. Ito ang 24 Oras. Ang napapanood ninyo ay ang paglabas ni Hubert Webb mula sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Kuha yan kaninang hapon. Ilang oras matapos i-absuelto ng Korte Suprema si Webb at 6 pang nahatulan noon sa kaso ng Vizconde Massacre. 15 taon din silang nakulong. Magandang gabi po, natuldukan na ngayong araw ang Vizconde Massacre case. Ang kasong tinutukan ng publiko ng halos 20 taon. Pinawalang sala ng Korte Suprema sa Hubert Webb at 6 pang kasamahan dahil hindi raw sila napatunayang guilty beyond reasonable doubt. Hindi rin daw maituturing na eyewitness ang nagdiin sa kanila na si Jessica Alfaro. Ang Vizconde Massacre na nagawan pa nga ng 2 pelikula ay malapelikura ring nagtapos. May mga natuwa, may nag-iyakan at mayroon ding tutol sa naging pagwakas. Nakatutok si Teresa Andrada. In a vote of 7-4, with 4 justices taking no part, has acquitted Hubert Jeffrey P. Webb, Antonio Lejano, Michael Gatchalian, Hospicio Fernandez, Miguel Rodriguez, Peter Estrada, and Gerardo Biong for failure of the prosecution to prove their guilt beyond reasonable doubt. They are ordered release from detention unless held for another lawful cause. Tinuldukan ng makasaysayang desisyong ito ang kontrobersyal at tinututukang kaso ng Vizconde Massacre na nagtagal ng halos 2 dekada. Ayon sa Korte Suprema, nabigo ang prosekusyon na mapatunayan na guilty beyond reasonable doubt ang grupo ni Hubert sa kasong pagpatay sa mag-iinang Estrelita, Carmela at Jennifer at panggagahasa kay Carmela Vizconde noong taong 1991. Questionable raw ang kalidad ng testimonya ng mga testigo. Marami rin daw kaduda-dudang detalye at mga hindi pagkakatugma. Ayon pa sa korte, nabigo ang star witness at NBI asset na si Jessica Alfaro na mapatunayan na eyewitness siya sa krimen. Si Jessica Alfaro, meron siyang sinabi na sa mga NBI na iyaharap daw niya yung talagang gumawa. Dadalhin daw niya sa NBI yung talagang gumawa nung krimen. Pero after some time, hindi niya nagawa yon. Sinabi niya na ako na lang ang papapil dyan. Ako na lang. Nung una, sinabi niya na iyaharap niya yung gumawa. Alam niya. Ibig sabihin, hindi siya talagang nakakita nun.
The video itself. Binabaliktad ng desisyong ito ang ruling ng Parañaque Regional Trial Court at ang pagkatig dito ng Court of Appeals. Ang kaso ay inakyat ng grupo ni Hubert sa Supreme Court. Inireklamo ang pagkawala ng semen sample na ayon sa depensa ay maaaring makapagpawalang sala kay Hubert. Pero ayon sa Korte Suprema, hindi na naging basehan sa acquittal ni na Hubert ang pagkawala ng ebidensya. Mas naging mabigat daw ang mismong questionabling kalidad ng testimonya ng mga testigo. 7 mahistrado ang bumoto para mapawalang sala sina Webb at 6 na iba. Kabilang dito si Justice Roberto Abad na sumulat ng desisyon. 4 naman ang nag-dissent o hindi pumabor. Kabilang dito si Chief Justice Renato Corona. 4 ang nag-inhibit o hindi sumama sa deliberasyon at pagboto. Kasama na si Justice Antonio Carpio na tumayo noong testigo para sa depensa. Ayon sa korte, pinal na ang desisyon at hindi na maaaring maghain pa ng motion for reconsideration ang kampo ni Ginoong Lauro Visconde. No more motion for reconsideration can be filed in this particular case. That would be tantamount to double jeopardy. Matapos ilabas ang desisyon, ipinag-utos ng Korte Suprema na pawalan na mula sa New Bilibid Prison ang grupo ni Hubert. 2 pang inakusahan sa kaso ang nagtago at hindi nakakulong, sina Joey Fillard at Artemio Ventura. Ayon sa korte, hindi sila sakop sa desisyong ito. Teresa Andrada, Nakatutok, 24 Oras. Kung nag-umapaw ang kasiyahan ng mga inabswelto sa Visconde Massacre ay mistula namang gumuho muli ang mundo ni Lauro Visconde. Siya ang padre de pamilya ng mga biktimang mag-iinang sina Estelita, Carmela at Jennifer. Ang tanong niya, sino ang dapat managot ngayon sa pagpatay sa kanyang mag-iina? Nakatutok si Dano Tingkungko. Bakas ang pag-asa sa mukha ni Lauro Visconde ng aming maabutang nag-aayos ng gamit sa kanilang tahanan sa BF Homes Parañaque pasado alas 7 ng umaga. Pinakaabangan niya ang araw na ito kung kailan inasahan niyang matutuldukan na ang kasong 2 dekada niyang pasan. I don't have any doubt. Matibay ang ebidensya namin eh. Buong umagang nag-vigil ang mga taga-volunteers against crime and corruption sa kanyang tahanan. Tamang hustisya, Panginoon. Salamat po. Katabi ni Mang Lauro ang mga kaanak niya. Handa na rin ang isang Thanksgiving Mass. Pero nang ilabas ng korte ang desisyon bago mag-alas 11:30 ng umaga, tila muling gumuho ang mundo ni Mang Lauro. Diyos ko! Saan kami maghahanap ng katarungan? Sa tinigtig dito. Yan ay dumating ang aking kinakatakutan. Tito, hindi babagsak. Hinimatay sa galit, lungkot at pagkadismaya si Mang Lauro. Hindi kinaya ang hindi niya inasahang pag-absuelto kay Hubert Webb at sa iba pang inakusahang pumatay sa kanya mag-iina. Ito nga ang mga wish natin. Ewan ko kung may pagsitiwala pa sa ating justisya sa ngayon. Tumaas ang blood pressure ni Mang Lauro. Kinailangan paamuyin ng amonya para mahimasmasan. Piling-pili ang mga mensahe ng DACC para sa mga maestradong bumoto para iabsuelto ang mga sangkot sa Visconde Massacre. Pero hindi si Dante Jimenez. Ngayon, kayong mga PI kayong mga justices dyan, na nakita po namin ang inyong ginawa po dito. Pinatay ninyo ang criminal justice system. Mga PI kayo! Pakiramdam ni Mang Lauro, tinraidor siya ng mismong korteng ilang beses daw ipinangako sa kanyang magiging patas ang desisyon. Buhay pa man ang paghahanap ng hustisya ni Mang Lauro, hindi na raw niya inaasahang makukuha ito sa bansa. Meron pa naman kabilang buhay. Doon na lang po. Kami husgahan pare-pareho. Wala rin siyang gustong sabihin sa mga Webb, pero may hiling siya at paglilinaw niya, hindi ito pakiusap o panawagan, kundi hamon sa isang desisyong hindi niya maatim tanggapin. At hamunin ko yung mga justices natin magagaling. At tulungan ninyo ako humanap sa tunay na kriminal dito sa pamilya ko pagkat inakwit niyo yung mga taong talagang responsable rito. Ano kayo? Tao ba kayo? Dano Tingkong, Nakatutok, 24 Oras.